Itong mga nakaraang post, hina-highlight natin ang posibleng pag-U-turn o ang pagsunod nitong Bagyong Christine dito sa papasok na Bagyong Leon. Ngayon, pag-usapan natin ang kabilang dako, ang posibleng paghihiwalay ng Bagyong Christine at Leon. Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga po muli, si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. Itong mga nakaraang post, ang hina-highlight nga natin yung posibleng pag-U-turn nitong Bagyong Christine. Pero binabanggit din natin yung mga iba pang posibleng senaryo. Yun naman ang pag-usapan natin ngayon. Para muna sa detalye, ito pong dating Bagyong Christine ay lumakas pa ng bahagya. Ito po ay nasa severe tropical storm category pa rin na may lakas na hangin na umabot sa halos 110 km per hour malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugsong umabot sa halos 135 km per hour. Ito po ay huling namata ng Pag-asa sa higit 745 km west o kanlurang bahagi ng La Union. Nasa labas na nga ng ating par at malayo na sa ating bansa. Mabilis po itong kumikilos, pakanluran sa bilis na 35 km per hour. Samantalang ito namang bagyong may international name na Kongray, ito po yung posibleng tawaging Bagyong Leon, ay nasa tropical storm category pa din na may lakas na hangin na umabot sa 65 km per hour, malapit sa kanyang gitna at may mga pagbugsong umabot sa 80 km per hour. Ito po ay huling namata ng Pag-asa sa lying around 1,630 km east o silangang bahagi ng Central Luzon. Malayo pa po yan sa ating landmass o kalupaan pero mas malapit na po yan ngayon sa ating boundary line. Mabilis din po itong kumikilos pakanluran sa bilis na 30 km per hour. Marami pang factors at ibang variables para magdikta ng pagkilos ng bagyo. Pinapasimple lang natin dito para mas madali pong maintindihan. Gaya ng steering ridge dito po sa itaas na bahagi ng Bagyong Christine. Ito po ang nagdidikta ng bilis at posibleng direksyon nito pong Bagyong Christine sa ngayon. Dapat mas mabagal pong kumilos ito pong Bagyong Christine para abutan siya nito pong posibleng Bagyong Leon. What if ayaw na po ng Bagyong Christine dito sa Bagyong Leon at tuluyan na po yung mabilis kumilos patungo dyan sa Vietnam? If ever magdire-diretso po ang Bagyong Christine dyan sa may Vietnam, may pagkakataon po ang tuluyan na po itong humina at mawala. Dagdag pa natin yung tinatawag nating cold air intrusion o pagpasok ng malamig na hangin sa Bagyong Christine. So meron tayong inaasahang paghina nito if ever yan po ay maglandfall or sumabit dyan sa may area ng Vietnam. What if masurvive naman ito ang paglayo nito at mag-decide bumalik at sumunod nga sa Bagyong Leon? Hindi na siya katulad ng dati, magiging mas mahina na po yan or posibleng ang maging trough or extension nitong posibleng maging Bagyong Leon. Samantalang ang Bagyong Leon naman ay mabilis na kumikilos pa westward sa direksyon ng ating bansa at sinusubukang habulin ito pong Bagyong Christine. Kung mapapansin nyo po itong area na walang kaulapan, ito po yung ating steering ridge na nagpapakilos sa Bagyong Leon pa westward patungo nga sa direksyon ng ating bansa at sa direksyon ng dating Bagyong Christine. At kung titingnan nyo naman itong mga kaulapan na ito, itong linya na ito, yan po yung ating frontal system na posibleng ma-hook ang Bagyong Leon. If ever makasalubong na po ito ng Bagyong Leon, doon na po siya magsisimulang kumilos, pa-recurve pa itaas patungo dyan sa area ng Taiwan or dito sa katimugang bahagi ng Japan. Maaari po siyang sumunod dito sa frontal system na ito. If ever nandito na po yan sa itaas na bahagi ng ating bansa at magre-recurve na pa itaas, maaari niya po niyang hilahin o isama ito pong Bagyong Christine or tuluyan ng iiwan dyan sa may Vietnam. So narito naman ang forecast track ng Pag-asa dito sa posible nating tawaging Bagyong Leon, ang bagyong may international name na Kongray. Sa kasalukuyan nga ay medyo malapit na po ito sa ating boundary line at posibleng ngayong darating na linggo nga yan po ay makapasok na sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility at bibigyan ng local name na Leon. Patuloy po ang paglakas nito habang binabaybay itong Philippine Sea, maaaring sa darating na Monday or Sunday yan po ay posibleng umabot na sa typhoon category. Sa darating na Lunes, meron na po itong possibility mag-recurve pa itaas dito po sa may area o general area ng southern portion ng Japan. So again, ito po yung ating ideal scenario para sa direksyon ng Bagyong Leon. Dahil nga if ever yan po ay mag-recurve ng mas maaga, halos wala po or minimal po ang magiging epekto niyan sa ating bansa. Maliban lang do sa panglabas na kaulapan yan na posibleng sumabit dito sa ilang bahagi ng extreme northern Luzon at northern Luzon. Pero again meron pa rin po tayong cone of probability o circle of uncertainty. May possibility din po yang kumilos pa ng pakaliwa ng bahagya. Mas malapit ng bahagya dyan po sa area ng extreme northern Luzon. Yan po ang dapat nating paghandaan. Para naman sa ating pangkalahatang lagay ng panahon, as of this moment, wala po tayong bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Unti-unti na pong lumalayo ito pong Bagyong Christine at papasok naman itong posibleng tawaging Bagyong Leon. Sa kasalukuyan, generally fair weather po tayo sa malaking bahagi ng Luzon, pero nangyayari pa rin po yung ating mga isolated o localized sa pagulan at thunderstorms kadalasan
tuwing hapon o gabi. Samantalang ito naman pong general area ng Mimaropa, particularly ito pong areas ng Mindoro at Palawan, maging dito sa malaking bahagi ng Visayas, kasama na po dyan ng Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula at ilang bahagi ng Caraga. Relatively nagpapakita naman o sumisilip naman ang araw, pero mataas po yung ating tsansa ng pagulan at mga thunderstorms. Dahil po yan doon sa ating southwesterly na hangin or wind flow na inihila nito pong bagyong posibleng tawaging Leon. Kaya if ever, mag-ingat pa rin po tayo sa mga posibleng flash floods o landslides, lalong-lalo na kapag nakakaranas tayo ng mga thunderstorms dahil biglang buhos po yan ng malakas na ulan na may kasamang pagpulog at pagkidlat. Mamaya, balikan muli natin itong mga posibleng scenarios para dito sa Bagyong Christine at dito sa posibleng tawaging Bagyong Leon. Muli, ito po ang inyong Weather Tito para sa Philippine Weather Trivia.